Martial Peak, Kabanata 4013. Hindi magagapi at hindi mapipigilan. Paanong hindi siya kabahan? Napakaraming tao mula sa Thunderlight Sect, kaya ang bilang ng mga pag-atake na ipinadala nila ay kasing dami. Ang kapangyarihan ng mga secret technique at artifact na ipinadala nila ay isang bagay na hindi kayang harapin ng sinuman. Ang figure ni Yang Kai ay lubusang lumubog. Ang resulta ay unti-unting hamupa, at sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, isang kabayanihan ang nakatayo sa lugar, ganap na hindi nasaktan, kahit isang kulubot sa kanyang damit. Halos lumuwa ang mga mata ni Bijian sa kanilang mga socket habang ang matandang Zhou ay sumigaw sa alarma. Imposible. Nakahinga ng maluwag si Yuhi habang nakahawak sa kanyang matayog na dibdib. Kanina lang siya kinakabahan na halos lumundag na ang puso niya sa dibdib niya. Ang mga tao mula sa Thunderlight Sect na sumalakay ay natulala din. Inakala nilang lahat na si Yang Kai ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan sa ilalim ng gayong pag-atake, ngunit sino ang nakakaalam na hindi lamang siya patay, wala kahit katiting na pinsala sa kanyang katawan. Paano niya nagawa? Ngumisi si Yang Kai at tahimik na ngumiti. Ang Dragon Shield technique ay talagang tumyupad sa kanyang mga inaasahan at hindi maihahambing na matibay. Bagamat hindi nito mablock ang lahat ng pag-atake, ang epekto ay lampas sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ito ang natal secret technique ng Earth Dragon at ito ay pinasigla ng Earth attribute na nakondensed mula sa Dragon Bead, kaya ito ay talagang pambihira. Sa daan-daang pag-atake, hindi bababa sa kalahati ang nablock bago nabasag ang Dragon Shield sa paligid niya. Sa sandaling nabasag ang Dragon Shield, agad na itinaboy ni Yang Kai ang kanyang sarili sa kawalan upang maiwasan ang mga natitirang pag-atake. Kung hindi dahil dito, paano siya nananatiling hindi nasaktan? Ang magulong kapangyarihan at nakakasilaw na liwanag ay ikinubli ang kanyang mga galaw, na naging dahilan upang ang lahat ay maling isipin na lahat ito ay gawa ng Dragon Shield, maging si Yuhi ay napaisip. Maraming tao mula sa Thunderlight Sect ang nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Kung napakalakas ng Dragon Shield secret technique, sino ang makakasakit kay Yang Kai? Marahas na kumikibot ang mga talukap ni Bijian habang halos malaglag ang mga ngipin niya. Nang tumangala siya, nakita niya ang mapaglarong mga mata ni Yang Kai. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makaramdam ng matinding panganib sa kanyang katawan. Nang hindi man lang nag-isip, nagmamadaling umatras si Bijian. Sa tingin mo saan ka pupunta? Sigaw ni Yang Kai habang itinataas ang kanyang kamay at tinawag ang Blue Dragon Spear, matapang na itinulak ito pasulong. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng dragon habang ang sibat ay tumagos sa hangin, na nagdulot ng ulan ng dugo. Ang sinumang hamarang sa daanan ng sibat ay napatay sa lugar. Sa daan, higit sa 100 ng mga disipulo ng Thunderlight Sect ay hindi nakaiwas sa oras at sumabog sa hiwa-hiwalay. Sa isang kisap mata, ang distansya sa pagitan ng dalawa ay walang katapusan na umikli. Ang Black Dragon Spear ay mabilis na lumaki sa paningin ni Bijian, na nababalot ng aura ng kamatayan. Si Bijian ay natakot sa kanyang talino. Nakaramdam siya ng lamig mula ulo hanggang paa. Sumigaw siya, "Brother Zhou, iligtas mo ako." Kasabay nito, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay sumayaw, naging isang kalangitan na puno ng liwanag ng espada na bumabalot kay Yang Kai. Sa kritikal na sandaling ito ng buhay at kamatayan, sumabog din si Bijian ng buong lakas. Habang sumasayaw ang mahabang espada sa kanyang kamay, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng parang watawat na artifact. Ang artifact na ito ay sumabog sa hangin at naging puting liwanag na bomb alert sa kanya. Ang tulad flag na artifact na ito ay isang minsanang consumable na defensive artifact, at ang halaga nito ay talagang hindi mura. Narinig ng Old Man Zhou ang sigaw ni Bijian at nilinggan niya ang kanyang ulo upang makita si Yang Kai na tumutusok sa kanyang sibat, na pinilit si Bijian na patuloy na umatras. Hindi napigilan ng Old Man Zhou na sumigaw. "Bastos na Junior." Nang matapos siyang magsalita, binato niya ng suntok ang likod ni Yang Kai. Habang lumilipad ang kamao, ang hangin at mga ulap ay lumundag, at ang malaking anino ng kamao ay tumama sa likod ni Yang Kai. Si Yang Kai ay biglang nataman at nasuray-suray, ngunit hindi siya tumigil sa pagsulong. Sa lakas ng kanyang pag-atake, nabasag ang liwanag ng espada ni Bijian. Ang Black Dragon Spear ay nagpatuloy sa pagsulong ng hindi bumabagal, na direktang tumagos sa puting liwanag na tumatakip sa katawan ni Bijian. Ang all-encompassing Black Dragon Spear ay talagang hindi makalusot sa makintab na puting hadlang na ito. Ang layer ng hadlang na iyon ay mukhang walang kapantay na mahina, ngunit ito ay lubhang nababanat. Matapos tamaan ng Black Dragon Spear, marahas itong sumuko, ngunit sa kritikal na sandali, hinaranggan nito ang nakamamatay na suntok na ito. Napuno ng takot ang mga mata ni Bijian habang siya ay pinagpawisan ng malamig.
Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, ang mabangis na kalikasan na nakatago sa kaibuturan ng kanyang puso ay napukaw. Sa halip na umatras, itinutok niya ang kanyang espada sa mga mata ni Yang Kai, ang dulo ng kanyang espada ay pumipintig ng sword light. Malinaw, naglalaman ito ng malaking kapangyarihang pumatay. Si Yang Kai ay malamig na humirit at sumigaw. Wasakin! Ang dawsil sa katawan ni Yang Kai ay naglabas ng napakatingkad na liwanag at isang marahas na fire attribute na enerhiya ang bumuhos sa Black Dragon Spear. Ang orihinal na simple at walang palamuti na Black Dragon Spear ay agad na naging walang kapantay na pula, tulad ng isang piraso ng nasusunog na bakal. Sa isang malakas na putok, ang puting liwanag na tumatakip kay BGN ay biglang naputol at ang Black Dragon Spear ay tumusok sa kanyang balikat. Kasabay nito, ang espada ni BGN ay tumama sa noo ni Yang Kai. Tumalsik ang dugo ng gintong dragon at agad na lumabo ang paningin ni Yang Kai. Napaatras si BGN, puno ng hinanakit ang mukha. Kung hindi dahil sa sibat ni Yang Kai na sumasabog ng may kapangyarihan, na naging sanhi ng bahagyang paglihis ng kanyang mga galaw, ang sword strike na ito ay hindi lamang makakasugat sa noo ni Yang Kai, ito ay direktang tumusok sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang gayong pagkakataon ay hindi maaaring palampasin at magiging mahirap na makakuha ng isa pa. Sa panandaliang paghaharap na ito, pareho silang nasugatan at masasabing trahedya lamang ang eksena. Hindi binibigyan ng pagkakataon si Yang Kai na makahinga, ang matandang lalaki na may apelyidong Zhou ay sumugod na mula sa likuran. Sino ang nakakaalam kung kailan, ngunit ang matanda ay nagtaas ng 2 palakol sa kanyang mga kamay. Tinadtad sila, tumaga siya patungo kay Yang Kai. Tumalikod si Yang Kai at itinutok ang kanyang sibat patungo sa mga palakol, na nagdulot ng hindi mapaglabanan na puwersa na pumutok. Nanlalaki ang mga mata ni Old Man Zhou nang lumipad ang kanyang mga palakol mula sa kanyang mga kamay at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na umatras. Nagulat si Old Man Zhou. Napakalakas ng binatang ito. Si Old Man Zhou ay may 4th Order Heaven Opening Cultivation, kaya nagawa niyang umatras nang hindi nasaktan mula sa pag-atake ni Yang Kai, ngunit ang mga miyembro ng Thunderlight Sect na sumunod sa kanya ay hindi gaanong pinalad. Ang Asher Dragon Spear ay paulit-ulit na itinulak palabas, anuman ang Emperor Realm Master nila, o kung anong uri ng kapangyarihan ang kanilang na-condensed, ang sibat ay tumagos at pumatay ng higit sa 100 tao sa lugar. Hong Long Long. Ang isa pang round ng pag-atake ay lumipad patungo kay Yang Kai mula sa lahat ng direksyon, ngunit sa pagkakataong ito, bago siya maabot ng mga pag-atake, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap at nawala siya sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng mga pag-atake ay walang tumama kundi hangin. Sa pag-teleport, lumitaw si Yang Kai sa harap ni BGN at, sa ilalim ng nakakatakot na tingin ni BGN, itinutok ang kanyang sibat sa kanya. Namumula ang mukha ni BGN. Ngayon lang, nagawa niyang harangan ng buo ang sibat ni Yang Kai sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng kanyang artifact. Paano niya magagamit ito ngayon? Mabilis na itinulak ni BGN ang kanyang lakas para lumaban. Ngunit sa kanyang ginawa ay agad niyang natuklasan ang isang abnormalidad sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, ngunit isang matinding init ang bumungad sa kanyang katawan, na tila kayang sunugin ang lahat ng bagay sa mundo. Ang init na ito ay dumaloy sa kanyang mga meridian at sa kanyang pangangatawan, walang kabuluhang sinusunog ang lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni BGN na may kakaiba sa sibat na ginamit ni Yang Kai para saktan siya. Ngunit ano ang silbi ng pag-uunawa nito ngayon? Ang init na sapat na para kumulo ang kanyang dugo ay dumaloy sa kanyang buong katawan, na naging dahilan upang hindi niya maiikot ang kanyang lakas ng buong puso. Sa isang kislap ng sibat, ang Asher Dragon Spear ay tumusok sa ulo ni BGN, pumapasok mula sa noo at lumabas mula sa likod ng kanyang ulo. Agad na nanlaki ang mga mata ni BGN nang biglang nanlamig ang kanyang katawan. Kahit ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na siya, isang 4th Grade Heaven Opening Realm, ay mamamatay sa kamay ng isang tao mula sa Emperor Realm. Ang kanyang puso ay napuno ng hindi pagpayag, ngunit wala siyang kapangyarihang baligtarin ang sitwasyon, na nag-iiwan lamang ng matinding panghihinayang. Kung maaari ka pa ring muling magkatawang tao, tandaan na buksan ang iyong mga mata at makita ng malinaw kung sino ang maaari mong pukawin at kung sino ang hindi mo magagawa. Malamig na tiningnan siya ni Yang Kai. Sa isang pag-iling ng Asher Dragon Spear sa kanyang kamay, agad na sumabog ang ulo ni BGN. Saglit na umindayog ang bangkay na walang ulo bago bumagsak sa lupa. Napatay na ang master ni BGN. Namatay sa kamay ng isang tao mula sa Emperor Realm. Lahat ng mga disipulo ng Thunderlight Sect na nakakita sa eksenang ito ay natakot. Lahat sila ay natigilan sa lugar, hindi naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Nakita nilang lahat ang kabaliwan ni Yang Kai nang pumatay siya ng mga tao ngayon lang,
kaya paano sila maglalakas loob na gumawa ng anumang galaw sa oras na ito? Sa isang iglap, kasama si Yang Kai bilang sentro, ang lugar sa loob ng radius na 300 metro ay ganap na tahimik. 300 metro ang layo, ang 70 metrong haba ng katawan ng Scarlet Flood Dragon ay nagpabalik-balik, walang humpay na umuungal habang ito ay nakasabit sa isa pang grupo ng mga disipulo ng Thunderlight Sect. Kahit na ang Scarlet Flood Dragon ay isang Great Void Realm na mabangis na hayop na may pambihirang lakas at nakapatay ng maraming tao sa labanan, isa pa rin itong kakaibang hayop kung tutuusin. Sa sandaling ito, nagpapakita na ito ng mga palatandaan ng pagbaba. Ang buong katawan nito ay tumutulo ng dugo, at hindi mabilang na mga piraso ng eskarlata nitong kaliskis ang nalaglag. Ang pinaka nakakatakot na sugat ay halos maputol na ito sa kalahati sa baywang. Ito ay napapaligiran ng daan-daang tao sa lahat ng oras. Ang mga pag-atake pagkatapos ng mga pag-atake ay patuloy na ibinabato dito, na patuloy na nauubos ang lakas nito. Nasa panganib ang Scarlet Flood Dragon. Walang humpay itong umungol. Tumangala si Yang Kai at malamig na ngumuso. Sa isang iglap, tumayo siya sa ibabaw ng ulo ng Scarlet Flood Dragon na kasing laki ng isang bahay. Gamit ang Black Dragon Spear sa kanyang tagiliran, ang kanyang mga kamay ay mabilis na nakabuo ng mga seal. Habang nagbabago ang mga seal, isang misteryosong puwersa ang nananatili sa katawan ni Yang Kai. Isang mababang awit ang dahan-dahang lumabas. Flowing time Great Emperor's Withering Glory, like a shuttle, like a dream. Nang ibaba ang palad, tila nagyelo ang oras sa sandaling ito. Sandaling natigil ang pag-iisip ng lahat. Maging si Yuhi at ang iba pa na nanunood mula sa malayo ay medyo nalilito sa sandaling ito. Sa oras na bumalik sila sa kanilang katinoan, ang palad na iyon ay bumagsak na. Ang palad ni Yang Kai ay nakatutok sa pinakasiksik na bahagi ng karamihan. Ang Flowing Time Great Emperor Shuttle Seal ay bumalot sa halos 20 tao. Sa ilalim ng pagguho ng Time Principles, ang 20 buhok ng mga taong iyon ay agad na pumuti at nalaglag. Natuyo ang kanilang laman at dugo, at humina ang kanilang sigla. Sinamantala ng Scarlet Flood Dragon ang sitwasyon at tumangay gamit ang kanyang banal na buntot ng dragon. Mahigit 20 tao na hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari ay sumabog sa isang madugong ambon, kahit na ang kanilang mga buto ay naiwan. Nang makita ang eksenang ito, ang mga talukap ng mata ni Old Man Zo ay kumaibot ng husto habang siya ay napaungol sa kalungkutan sa kanyang puso. Isang tao at isang baha na dragon, paano sila naging mabangis? Ang 300 tao ng Thunderlight Sect ay napatay ng walang lakas para lumaban. Kung hindi niya ito personal na naranasan, hindi siya maniniwala. Hindi magagapi. Ang Thunderlight Sect ay agresibong dumating sa pagkakataong ito, ngunit hindi lamang sila nawalan ng mahigit 100 tao, maging ang isang master na tulad ni BGN ay namatay kaagad. Masasabing napakabigat ng kanilang pagkalugi. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, lumingon si Old Man Zo upang tingnan si Yuhi at ang iba pang nanonood ng labanan sa hindi kalayuan. Itinaas niya ang kanyang braso at sumigaw. Sundan niyo ako. Hindi nila kayang talunin si Yang Kai at ang hayop na iyon, ngunit wala ba silang magagawa sa Chishing at sa iba pa? Hanggat kaya nilang talunin ang mga taong ito, hindi masyadong matatalo ang Thunderlight Sect sa pagkakataong ito. Sa oras na iyon, magagawa nilang makipag-ayos ng mga tuntunin kay Yang Kai. Hindi bababasa, ang natitirang mga tao ay makakatakas ng hindi nasaktan. Sa isang utos, ilang dosenang tao ang nagtipon sa paligid ni Old Man Zo. Sa pangunguna ni Old Man Zo, sumugod sila kay Yuhi at sa iba pa. Ang 12-dosenang mga tao ng Chishing ay nakalubog pa rin sa pagkabigla sa kanilang nakita ngayon, na hindi nakabawi sa mahabang panahon. Akala nilang lahat ay tiyak na mamamatay sila ngayon, ngunit sinong mag-aakala na ang Sixth Master ay magiging napakalakas. Martial Peak, Kabanata 4014, Yuan Magnetic Divine Light. Nang makita ito, ang 12-dosenang mga disipulo ng Chishing ay nagulat at nasasabik, bawat isa sa kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki habang sila ay nagagalak na hindi pa sila lumihis noon, kung hindi nila masasaksihan ang gayong dakilang labanan. Nang lumingon sila, nakita nila si Old Man Zo na inaakay ang ilang dosenang tao para salakayin sila. Agad naman silang natense. Para sa Sixth Elder na makapatay ng daan-daang tao, iyon ay dahil sa kanyang kakayahan, ngunit hindi ibig sabihin na si Lei Guang ay isang malambot na persiman na madaling maipit. Ilang beses na silang nakipag-away kay Lei Guang at natalo ang magkabilang panig, kaya natural nilang alam kung gaano kahirap at kalakas ang kabilang panig. Ngayong maraming dosenang tao ang sumugod, kabilang ang isang master na tulad ni Old Man Zo, paano sila magiging kalaban nila? Lahat ng mga mata ay lumingon kay Yuhi at Guo Ziyan, naghihintay na magutos sila.
Hinawakan ni Gou Ziyan ang mahabang artifact ng staff sa kanyang kamay, kumukulo ang kanyang dugo habang ang sabik na tingin ay lumitaw sa kanyang mukha. Matapos masaksihan ng kanyang sariling mga mata ang kapangyarihan ng 60th Master, hindi na siya makapaghintay na sumulong at baliwalain ang kanyang sariling buhay at kamatayan. Sobrang solemne ng ekspresyon ni Yuhi habang humakbang siya at sumigaw. Huwag kang padalos-dalos. Pagkasabi nito, tinawag niya ang kanyang maliit na flower umbrella artifact at marahang pinaihit ang hawakan nito, dahilan upang magsimula itong umikot. Habang umiikot ang maliit na payong ng bulaklak na ito, biglang lumawak ang ibabaw nito, na agad na bumabalot sa 12-dosenang tao sa kanyang tagiliran. Kasabay nito, ang isang bagay na parang sutla ay nakasabit mula sa gilid ng payong, na nagiging isang hindi nakikitang hadlang. Ang Old Manzu, na nasa harapan, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungal habang ibinaba ang palakol sa kanyang kamay. Hindi rin nagdalawang isip ang ilang dosenang tao sa likod niya na gamitin ang kani-kanilang artifact at secret techniques para umatake. Sa isang iglap, ang protection na hadlang sa paligid ng grupo ni Qixing ay nagsimulang tumulo, na para bang isang bato ang itinapon sa isang tahimik na lawa. Ang mga ripple ay kumalat at naging mga layer ng ripples. Mabilis na gumawa ng selyo si Yuhi gamit ang kanyang mga kamay at ibinuhos ang kanyang lakas sa maliit na payong ng bulaklak, ngunit kahit na sa kanyang 5th grade heaven opening na pundasyon, hindi niya mapanatili ang hadlang na ito ng matagal. Sa loob lamang ng 10 paghinga, ang maliit na payong ng bulaklak ay nagsimulang kumurap, ang kulay nito ay lumalabo, at ang hadlang sa paligid ng grupo ng Qixing ay nasa bingit din ng pagbagsak. Hindi magtatagal bago tuluyang masira ang layer ng proteksyon na ito. Sa oras na iyon, bukod kina Yuhi at Gou Ziyan, na maaaring makatakas sa kanilang buhay, ang natitirang 2 o higit pang Scarlet Star Disciples ay tiyak na mamamatay ng walang kumpletong bangkay. Matapos magpumiglas na huminga para sa isa pang 3 paghinga, si Yuhi ay hindi na makahawak at sumigaw. 60th Master, kung hindi ka pumunta para tumulong, mamamatay ako. Nandito siya. Si Yang Kai ay lumabas mula sa ulo ni Chi Zhao at dumating sa itaas ng ulo ni Old Manzu. Ang kanyang space principles ay umalingaw-ngaw habang iniinda niya ang Asher Dragon Spear pababa. Sa dulo ng sibat, isang itim na globo na kasing laki ng kamao na naglalaman ng aura ng ganap na pagkalipol. Naramdaman ng mapangwasak na kapangyarihan upang patayin ang Old Manzu, ang mukha ng Old Manzu ay lubos na nagbago, itinaas ang kanyang mga kamay upang salubungin ang pag-atake ng sibat. Sa isang malakas na putok, ang itim na bola sa dulo ng Asher Dragon Spear ay biglang lumaki at agad na nasakop ang isang lugar na ilang daang talampakan. Pagkatapos, nawala ito sa isang iglap. Sa sandaling ito, ang lahat sa loob ng ilang daang talampakan, kabilang ang walang laman, ay naglaho, nag-iwan lamang ng isang itim na butas na nagpapadala ng aura ng Primal Chaos. Ang itim na butas ay pumipihit at dahan-daang inayos ang sarili sa ilalim ng epekto ng World Principles. Para naman sa 12-dosenang mga disipulo ng Thunderlight Sect sa loob ng radius na ilang 10 ng Zhang, sila ay talagang nawala ng walang bakas nang hindi man lang nagpakawala ng malungkot na tili. 1,000 talampakan ang layo, ang mga talukap ng matang Zhou ay kumikibot ng husto habang siya ay nakatitig sa itim na butas sa takot. Kanina lang, mabilis siyang nakatakas nang makita niyang naging masama ang sitwasyon, kung hindi, siya ay malubhang nasugatan o napatay sa pag-atake ni Yang Kai. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nakita niya na ang kanyang 2 malapad na palakol ay pinalo hanggang ang kanilang kinang ay lumabo, at ang kanilang sigla ay lubhang nasira. Pagkatapos ng unang pag-atake ng sibat, nagpaputok si Yang Kai ng 2 pang sibat, na ikinamatay ng 1 dosina o higit pang mga disipulo ng Thunderlight Sect. Ang natitirang mga tao ay agad na nagkalat na parang mga ibon at hayop, na iniligtas si Yuhi at ang iba pa mula sa panganib. Sa paglingon niya, ang Scarlet Flood Dragon ay nagpatatag din sa sitwasyon. Kanina lang niya ito tinulungan doon at nabawasan ang pressure para dito. Sa sandaling ito, napuno ito ng galit, umiling-iling at iginagalaw ang buntot habang hinahabol nito ang mga disipulo ng Thunderlight Sect sa paligid, ganap na hindi pinapansin ang sarili nitong kakilakilabot na pinsala. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang vicious beast, kaya halos nawala ang maliit na katwiran nito. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang sibat at tumangala kay Old Manzu, itinutok ang kanyang sibat at ngumisi sa kanya. Matandang aso, mamatay ka. Si Old Manzu ay natakot. Sa kanilang kasagsagan, pinangunahan nilang 2 ang daan-daang mga disipulo, ngunit natalo pa rin sila ni Yang Kai at Chi Zhao. Ngayon na kalahati sa kanila ay namatay o nasugatan, paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban muli? Sa puso niya, sinumpa niya si Bijian. Hindi niya alam kung saan niya sinaktan itong Death God na ito, pero talagang nakakatakot siya.
Sa taong ito na nangangasiwa sa Crimson Star, ano ang maaaring gamitin ng Thunderlight Sect para makipagkompetensya? Nagbago ang kanyang iniisip, ngunit hindi tumigil ang kanyang anyo. Isang madugong ambon ang sumabog mula sa kanyang katawan nang siya ay naging madugong liwanag at tumakas sa malayo. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, diretso siyang tumakas, hindi man lang alintana ang daang o higit pang mga nasasakupan. Sa pagtakas ng Old Manzo, paano magkakaroon pa rin ng pusong lumaban ang kanyang mga nasasakupan? Iniwan nilang lahat ang kanilang mga kalaban at nagkalat na parang mga ibon at hayop. Nakatitig sa tumatakas na pulang ilaw ng dugo, ngumisi at bamulong si Yang Kai. Tumakas, sa tingin mo makakatakas ka. Inikat niya ang kanyang sibat, pinaandar niya ang kanyang space principles at hinabol siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang biglaang pagbabago ang naganap. Isang malungkot na sigaw ang biglang dumating mula sa kailaliman ng lupa, na sinundan ng sunod-sunod na pagyanig ng biglang sumikat ang sinag ng liwanag mula sa isang kalapit na bundok. Ang liwanag na ito ay baluktot at hindi mahuhulaan habang ito ay pumailan lang sa kalangitan, na tumusok sa isang butas sa langit, na nagpapahintulot sa lahat sa loob ng 1,000 kilometro na makita ito ng malinaw. Kasunod ng sinag ng liwanag na ito ay isang malaking katawan na halos 300 metro ang haba. Nakapagtataka, ito ay ang Earth Dragon na pinakawalan ni Yang Kai noon. Ang Earth Dragon ay naghahanap ng Yuan Magnetic Divine Stone sa paanan ng bundok sa tabi ng pinto at hindi pinatawag ni Yang Kai sa labanang ito, ngunit ngayon ay nagmadali na itong lumabas ng mag-isa. Gayunpaman, ang Earth Dragon ay tila nakatagpo ng isang bagay at ngayon ay natatakpan ng mga sugat. Ipinilig nito ang ulo at iginagalaw ang buntot habang sumusugod sa sinag ng liwanag, nagwisik ng dugo sa langit habang naglalabas ito ng malungkot na sigaw. Nanliit ang mga mata ni Yang Kai at hindi niya maiwasang lumingon. Wala na siyang lakas para maghanap ng gulo kay Old Manzo. Biglang umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na mga huni habang lumilipad ang mga artifact mula sa lupa, na para bang may hindi nakikitang kamay ang humawak sa kanila at itinapon sa sinag ng liwanag. Ang mga artifact na ito ay pag-aari ng mga tao mula sa Thunderlight Sect na pinatay noon ni Yang Kai at Chi Jiao. Matapos mamatay ang mga taong ito, ang kanilang mga artifact ay natural na nakakalat sa lupa, hindi ginalaw ng sinuman. Hindi lamang naapektuhan ang mga artifact na ito na walang may-ari, ngunit maging ang mga artifact na nasa kamay ng mga nabubuhay pa ay hinihila din sa sinag ng liwanag ng isang hindi nakikitang puwersa. Malinaw na nakikita ni Yang Kai na marami sa mga tumatakas na Thunderlight Sect Cultivator ang nasipsip ng kanilang mga artifact sa isang sandali ng kawalang ingat. Nakatingin lamang sila ng walang magawa habang hinihigop ang kanilang mga artifact. Kahit anong pilit nila, hindi nila naalala ang kanilang mga artifact. Sa panig ng Qixing, ang mahabang staff sa kamay ni Gou Ziyan ay nanginginig din ng husto, na labis na nagpatakot kay Gou Ziyan kaya't nagmadali siyang itinago ito, isang hindi maipaliwanag na tingin sa kanyang mukha. Ang lahat ng mga artifact na sinipsip sa sinag ng liwanag ay lumabo sa loob lamang ng ilang paghinga at nawala ang kanilang espiritualidad, na naging scrap iron. Yuan Magnetic Divine Light. Sumigaw si Yuhi habang ang kanyang magagandang mata ay nakatitig sa sinag ng liwanag na tumataas sa langit. Sa isang sandali ng kawalang ingat, ang kanyang Little Flower Umbrella, na nasira ni Yuan Chi, ay naibalik sa orihinal nitong anyo at binaril patungo sa Yuan Magnetic Divine Light. Nagulat si Yuhi at napasigaw sa kalungkutan. Ang aking payong. Inabot ito upang kunin, mabilis na sinubukan ni Yuhi na alalahanin ito gamit ang kanyang Divine Sense, ngunit ang kanyang Little Flower Umbrella ay wala na sa kanyang kontrol, kaya huli na ang lahat para habulin niya ito. Nang makita ang kanyang Little Flower Umbrella na malapit ng higupin ng Yuan Magnetic Divine Light tulad ng mga artifact na iyon, namula ang mga mata ni Yuhi. Ang Little Flower Umbrella na ito ay may pambihirang kahalagahan sa kanya. Ito ay ibinigay sa kanya ng isang napakahalagang tao sa kanyang buhay, at noon pa man ay itinuturing niya itong isang mahalagang kayamanan. Ngayon, nagamit na niya ito at nasira, ngunit ngayong nanganganib na siyang mawala, biglang namutla ang maganda niyang mukha. Isang figure ang kumislap sa kanyang larangan ng paningin at isang malaking kamay ang humawak sa kanyang Little Flower Umbrella, na pinipigilan itong masipsip ng Yuan Magnetic Divine Light. Nagulat si Yuhi habang tinatitigan niya ang figurang ito gamit ang kanyang magagandang mata, ang kanyang taos-pusong pasasalamat ay umaapaw mula sa kanyang puso. Sa kalagitnaan, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang Little Flower Umbrella at bahagyang sumimangot. Bagamat nag-teleport siya upang ihinto ang artifact na ito sa kritikal na sandali, malinaw niyang nararamdaman ang isang hindi kapani-paniwalang puwersa ng pagsipsip na nagmumula sa Yuan Magnetic Divine Light, sinusubukang sipsipin ang Little Flower Umbrella sa kanyang kamay. Ang Yuan Magnetic Divine Light na ito ay talagang kakaiba.
Ang kanyang anyo ay kumikislap nang dumating siya sa tabi ni Yuhi at iniabot ang kanyang little flower umbrella. Nakangiting tinanggap ito ni Yuhi at Yumoko. Maraming salamat, Young Master. Hindi niya ito matapang na suriing mabuti, mabilis niyang iniligpit ang kanyang little flower umbrella. Napatitig si Go Ziyan sa Blue Dragon Spear sa kamay ni Yang Kai at nagtanong. Ika-60 Young Master, bakit hindi nasaktan ang iyong artifact? Kahit na ang little flower umbrella ni Yuhi ay halos masipsip, ngunit ang Blue Dragon Spear sa kamay ni Yang Kai ay ganap na hindi naapektuhan. Paano maihahambing ang isang tumpok ng scrap metal sa artifact ng haring ito? Ngumuso si Yang Kai. Bagamat sinabi niya iyon, pagkatapos ng paalala ni Go Ziyan, natuklasan niya na ang kanyang Blue Dragon Spear ay talagang hindi apektado ng Yuan Magnetic Divine Light. Tila kahit na ang Yuan Magnetic Divine Light ay kamangha-mangha, hindi ito makapangyarihan. Hindi bababasa, ang isang artifact sa antas ng Blue Dragon Spear ay maaaring baliwalain ang kapangyarihan ng Yuan Magnetic Divine Light. Narinig ito ni Go Ziyan, Qi Xing, at ng iba pa at nagulat sila nang makitang ang 6th Young Master na ito ay talagang hindi nagbigay ng anumang mukha sa kanila, ngunit iniisip ang kanyang maringal na anyo ngayon, mayroon talaga siyang mga kwalifikasyon para gawin iyon. Ang lahat mula sa Thunderlight Sect ay tumakas, na nag-iwan lamang ng higit sa 100 hindi kumpletong bangkay sa bundok. Ang masaganang amoy ng dugo at ang lupa ay napuno ng tinadtad na karne at sirang mga paa, na nagpapakita ng matinding kalupitan ng nakaraang labanan. Iniutos ni Yang Kai, linisin ang battlefield. Kinuyam ni Go Ziyan ang kanyang mga kamao at sinabing, oo, sa pagkakataong ito ay tapat na siyang sumunod. Noong naatasan siyang magtrabaho sa ilalim ni Yang Kai noon, si Go Ziyan ay sumusunod lamang sa mga utos at walang gaanong opinyon sa 6th Young Master na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay mula lamang sa Emperor Realm habang si Go Ziyan ay isa ng second grade Heaven Opening Master, kaya paano siya magiging mas mababa kay Yang Kai sa labas ng mundo? Gayunpaman, sa mga utos mula sa itaas, si Go Ziyan ay walang pagpipilian kundi ang sumunod. Gaano man siya kumilos sa ibabaw, medyo hindi pa rin kumbinsido si Go Ziyan kay Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 4015, Pangungulekta ng Yuan Magnetic Divine Light. Ngunit sa labanan ngayon, matapos masaksihan ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Yang Kai, pinatay si Bijian na parang nangangatay ng baboy at aso, at kahit na pinilit ang Old Manzu na umatras sa isang welga, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Gaano siya kaswert na nasundan ang isang makapangyarihang amo? Hindi lamang siya, ngunit ang 12 ng mga nabubuhay na disipulo ng Qi Xing ay ganoon din ang naramdaman. Lahat sila ay nakatitig kay Yang Kai na may mga mata na puno ng pagpipitagan. Hinabol ng Scarlet Flood Dragon ang Thunderlight Sect at nawala. Hindi ito may patawag ni Yang Kai, ngunit hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan nito. Bagamat ito ay malubhang nasugatan, ito ay isa pa ring monster beast pagkatapos ng lahat, kaya't ang kakayahan nitong makabawi ay napakalakas. Hanggat kaya nitong ilabas ang galit, dapat itong bumalik. Ang 12 ng mga tao ay nagsimulang linisin ang larangan ng digmaan, na kinokolekta ang space rings ng mga disipulo ng Thunderlight Sect. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay tumitig sa Yuan Magnetic Divine Light na pumailanglang sa kalangitan. Ang mga artifact na kinuha ng Yuan Magnetic Divine Light na ito ay naging alikabok na lahat sa sandaling ito, na nagpapakita kung gaano kakilakilabot ang Yuan Magnetic Divine Light na ito. Gamit ang kanyang Divine Sense, nalaman ni Yang Kai na ang Yuan Magnetic Divine Light na ito ay kapareho ng kapangyarihan na ipinadala mula sa Yuan Magnetic Divine Stones, ngunit ito ay mas siksik at mas condensed. Ang Earth Dragon ay umindayog sa napakalaking katawan nito at lumipad patungo kay Yang Kai, lumapag sa harap niya. Ang malalaking mandibles nito ay kumikislot. Puno ng madugong sugat ang buong katawan nito na para bang nilalas ng libu-libong beses. Walang kahit isang lugar na hindi nasugatan, at ilang mga lugar ay halos maputol na sa kalahati, na tumambad sa mga nanginginig na laman loob sa loob. Maging ang Scarlet Flood Dragon ay hindi makayanan ang gayong mga pinsala. Kung ikukumpara sa mga pinsalang idinulot ng mga disipulo ng Thunderlight Sect, ang mga pinsala nito ay mas malala, ngunit bilang isang Earth Dragon, ang sigla nito ay napakatibay. Kahit na ang isang ordinaryong Earth Dragon ay maaaring makaligtas pagkatapos maputol sa kalahati, lalo pa ang isang mabangis na hayop. Sa makatuwid, kahit na ang mga pinsala nito ay mas malala kaysa sa Scarlet Flood Dragon, ang buhay nito ay hindi nasa panganib. Gayunpaman, ang pagbabago-bago ng Divine Sense na ipinadala nito ay puno ng hinaing, tulad ng isang bata na binugbog sa labas at bumalik upang magreklamo. Si Yang Kai ay parehong nagalit at natuwa, alam na ang taong ito ay nag-drill ng isang butas sa isang kalapit na bundok at nag-drill ng malalim upang mailabas ang Yuan Magnetic Divine Light. Sa isang sandali ng kawalang ingat,
nasugatan ito ng Yuan Magnetic Divine Light, kung hindi, hindi ito magdusa ng ganoong kapalaran. Casual niyang ibinato ang ilang healing pill at 2 dragon blood pills sa nanginginig nitong bibig. Noon lang tumahimik ang Earth Dragon. Ang Yuan Magnetic Mountain na ito ay talagang may napakaraming Yuan Magnetic Divine Light. Young Master, dapat mayroong mataas na kalidad na Yuan Magnetic Divine Stone sa ilalim ng lupa. Sabi ni Yuhi sa gilid. Sumimangot si Yang Kai at tumingin sa kanya ng may pagkasuklam. Pwede ka bang maging mas normal? Ang paraan ng pagtawag niya sa kanya ng Young Master ay naging dahilan para hindi siya komportable. Siya ay ganap na hindi alam kung ano ang mali kay Yuhi. Isang marangal na 5th grade Heaven Opening Realm ang handang ibaba ang sarili. Si Yuhi ay bahagyang sumulyap sa kanya at sinabi sa kanyang magagandang mata. Minsan ay isang Young Master, magpakailanman ay isang Young Master. Hindi nakaimik si Yang Kai, ngunit hindi siya mapakali na makipagtalo sa kanya. Nagmuni-muni siya sandali at sinabing, sa tingin mo, anong grado ang Yuan Magnetic Divine Light na ito? Hindi nagdalawang isip na sumagot si Yuhi. 6th grade. Dahan-daang tumango si Yang Kai, naramdaman din niya ang nararamdaman niya. Bumuntong hininga siya sa loob. Kung ang grado ng Yuan Magnetic Divine Light na ito ay medyo mas mataas, maaari sana niyang i-activate ang kanyang Dao Seal para ma-absorb ito, sinasamantala ang pagkakataon na paikliin ang Metal Attribute Strength. Pagkatapos ay condensing ang Earth Attribute Strength, nagkataon na ang Metal Attribute Strength na. Sa kasamaang palad, kulang pa rin ang Yuan Magnetic Divine Light na ito, na naging dahilan upang mapabuntong hininga si Yang Kai. Ngunit muli, ang precious treasure sa itaas ng 7th grade ay napakabihira. Ang pagkakaroon ng Immortal Tree, Golden Crow True Fire, at Dragon Bead ay isang stroke ng magandang kapalaran, kaya paanong napakadaling makahanap ng mga kayamanan sa itaas ng 7th grade. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng pagkakataon at oras. Young Master, hindi mo ito i-condense, tama ba? Tanong ni Yuhi. Alam mo ang ambisyon ko, kaya bakit mo itatanong kung alam mo na ang sagot? Bahagyang bumantong hininga si Yang Kai. Napabuntong hininga si Yuhi sa kanyang puso. Hindi na siya makapaghintay na i-condense ni Yang Kai itong 6th grade Yuan Magnetic Divine Light. Sa ganitong paraan, ang pundasyon ni Yang Kai ay ganap na maitatag at siya ay makakalusot lamang sa 6th grade Opening Heaven Realm sa hinaharap. Nakatingin sa Yuan Magnetic Divine Light na pumapailan lang sa langit, kumislap ang mga mata ni Yang Kai. Bagamat ang bagay na ito ay hindi makakatulong sa kanya na mapawi ang Metal Attribute Strength, kung mayroon siyang angkop na pamamaraan ng cultivation, magagamit niya ito upang linangin ang isang divine technique. Nasaksihan din ni Yang Kai ang nakakatakot na kapangyarihan nitong Yuan Magnetic Divine Light gamit ang kanyang sariling mga mata. Kahit na ang isang great beast na tulad ng Earth Dragon ay hindi nakayanan ang mapanirang kapangyarihan nito at marami sa mga artifact nito ay direktang kinuha. Kung talagang magagamit niya ang Yuan Magnetic Divine Light na ito para linangin ang isang divine technique, magiging pambihira ang kapangyarihan nito. Sa kasamaang palad para sa kanya, kahit na ang pinakamatalino na may bahay ay hindi maaaring magluto ng walang kanin. Kung hindi nililinang ang kaukulang cultivation art, hindi niya magagamit ang Yuan Magnetic Divine Light para linangin. Maaari mo bang gamitin ang bagay na ito? Tanong ni Yang Kai. Umiling si Yuhi. Hindi ko magagawa. Malinaw, alam niya kung ano ang itinatanong ni Yang Kai, kaya mabilis niyang sinabi. Ngunit makakahanap ka ng paraan para makolekta muna ito at gumawa ng mga plano mamaya. Bahagyang tumango si Yang Kai. Iyon lang ang magagawa ko. Pagkasabi nito, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap at sumugod siya, dumating sa tuktok ng bundok sa isang kisap mata. Ang butas na hinukay ng Earth Dragon ay hindi maliit, ngunit ang Yuan Magnetic Divine Light na sumugod mula sa lupa ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto, na nagpapakita kung gaano kasaganya ang Yuan Magnetic Divine Light na ito. Inalog-alog ni Yang Kai ang 6 Direction Wish Pouch, dahilan upang agad itong lumaki at natakpan ng mahigpit ang butas. Ang Yuan Magnetic Divine Light na pumailan lang sa langit ay nawala sa isang iglap at patuloy na bumuhos sa 6 Direction Wish Pouch. Pagkatapos mag-obserba ng ilang sandali, nag-relax si Yang Kai at tumayo sa pwesto, tahimik na naghihintay. Hindi niya alam kung kakayanin ng 6 Direction Wish Pouch ang kapangyarihan ng Yuan Magnetic Divine Light. Ang ginawa niya kanina ay isang pagsubok lang, pero ngayon ay tila gagana. Ang 6 Direction Wish Pouch ay maaaring malaki o maliit, at ang panloob na espasyo nito ay napakahiwaga. Kahit na ang Earth Dragon ay maaaring itago sa loob, kaya natural na hindi problema ang pagkolekta ng ilang Yuan Magnetic Divine Light. Lumipad si Guo Ziyan, iniabot ang isang malaking tumpok ng space rings, at sinabing, 60 ang master, ito na ang lahat ng mayroon tayo.
Bahagyang tumango si Yang Kai, tinipon ang lahat ng space rings, at itinapon ang mga ito sa small sealed world. Wala siyang oras para i-check ang mga ito, kaya kailangan niyang maghintay hanggang makabalik siya sa Star City. Napatingin si Go Ziyan sa good fortune bag na nakatikip sa butas at bamulong. Sixth Master, gusto mo bang magpadala ng mensahe pabalik? Bakit tayo magpapadala ng mensahe pabalik? Sinulyapan siya ni Yang Kai. Sinabi ni Go Ziyan, ang mga pagbabago dito ay tiyak na makakaakit ng maraming tao upang mag-imbestiga. Bagamat ang lakas ng Sixth Master ay walang kapantay, napakaraming tao ang natipon sa Yuan Magnetic Divine Light na ito, natatakot ako. Natatakot ka na ang dalawang kamao ay hindi sapat upang labanan ang apat na kamay. Sinabi ni Go Ziyan. Isang dahilan lang iyan. Bilang karagdagan, dahil mayroong Yuan Magnetic Divine Light dito, dapat mayroong maraming dekalidad na Yuan Magnetic Divine Stone sa paanan ng bundok. Masyadong kakaunti ang mga tao namin, kaya ako natatakot na tayo ay dehado kung makikipagkompetensya tayo sa iba. Sinabi ni Yang Kai. Ang lugar na ito ay 10,000 kilometro ang layo mula sa Star City, huli na ang lahat sa oras na magpadala ka ng mensahe pabalik. Naisip ito ni Go Ziyan at pumayag. Sa oras na nagpadala siya ng mensahe pabalik at nagpadala si Chishing ng mga reinforcement, naayos na sana ang usapin dito. Dahil iyon ang kaso, hindi na kailangang sayangin ang pagsisikap. Kinuyam ang kanyang mga kamao, sinabi niya. Sixth Master, kung may nangyari talaga, hindi mo kami kailangang alalahanin. Ang hamak na ito ay aalaga ang mabuti ang kanyang mga nasasakupan. Tumango si Yang Kai. Habang nag-uusap ang dalawa, maraming tao ang mabilis na lumalapit mula sa malayo. Malinaw, naalarma sila sa Yuan Magnetic Divine Light at dumating upang mag-imbestiga. Ang unang dumating dito ay isang grupo ng higit sa 100 tao, na pinamumunuan ng isang matipunong kalbong lalaki na may mabangis na mukha at may masamang anyo. Pagdating sa lupa, sinulyapan niya sina Yang Kai at Go Ziyan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa magandang figure ni Yuhi sa ilang sandali bago ang isang matako na liwanag ay sumilay sa kanyang mga mata. Pinunasan niya ang kanyang bibig at sinabing, "Bata, nakita mo ba ang Yuan Magnetic Divine Light dito?" Kalmadong sinabi ni Yang Kai. "Hindi ko nakita." Galit na sumigaw ang matipunong lalaki. "Kalokohan, kitang-kita ang Yuan Magnetic Divine Light, paanong hindi mo ito nakikita? Bulag ka ba?" Pinamunuan ni Go Ziyan ang grupo ng Chishing na may higit sa 100 tao upang tumayo sa likuran ni Yang Kai, na nakatingin sa matipunong kalbo na lalaki ng may awa. Kung alam ng taong ito na pinatay ng Sixth Master na ito ang daan-daang tao ng Thunderlight Sect, malamang na hindi siya magiging agresibo. Isang cultivator ang biglang lumapit sa matipunong kalbo at may ibinulong sa kanya bago ibinaling ang mga mata sa Sixth Direction Wish Pouch. Lumingon ang matipunong kalbo at tinitigan ang Sixth Direction Wish Pouch bago itinaas ang daliri at sinabing, "Bata, sa iyo ba ito? Alisin mo ito, gustong suriin ito ng haring ito. Sa tingin mo tatanggalin ko ito dahil lang sa sinabi mo. Sino ka sa tingin mo?" Ngumisi si Yang Kai. Naging mabangis ang ekspresyon ng matipunong kalbo nang marinig niya ito. "Bata, habang kinakausap ka pa ng haring ito, mas mabuting makipagtulungan ka ng masunurin, kung hindi. Kung hindi ano?" Walang pakialam na tumingin sa kanya si Yang Kai at itinaas ang kanyang kamay, tinawag ang Earth Dragon, na nagpapagaling sa kabilang taluktok ng bundok, na gumapang sa napakabilis na bilis, at dumating sa harap nila sa isang kisap mata. Ang maikling panahon ng pagpapagaling ay hindi nagpabuti ng mga pinsala nito, at mukhang napakalungkot pa rin ito. Gayunpaman, ang mabangis na aura ng Earth Dragon ay nagmamadali pa rin patungo sa kanila, at ang nanginginig na bibig nito ay tumutulo ng uhog. Ang 300 metrong haba ng katawan nito ay nagbigay ng malaking puwersang nagpapapigil. Ang matipunong kalbo na lalaki ay agad na napatahimik, lumunok habang nakatitig sa Earth Dragon na tulala. Ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang umatras, at ang dosenang mga tao sa paligid niya ay mukhang takot na takot din. Mawala, o mamatay. Malamig silang tinitigan ni Yang Kai. Ang matipunong kalbo na mukha ng lalaki ay biglang nagpakita ng kahihiyan, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos dahil sa aura ng Earth Dragon, hindi pa banggitin kung gaano ito hindi komportable. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, ang mga grupo ng mga cultivator ay lumipad mula sa lahat ng direksyon at dumaong sa malapit. Sa isang kisap mata, 100 grupo ng ilang daang tao ang nagtipon sa maliit na taluktok ng bundok na ito, at sa paglipas ng panahon, mas marami pang cultivator ang sumugod. Kumunat ang noo ng mga bagong dating. Bagamat alam nila na ang Yuan Magnetic Divine Light ay umaakit sa mga tao sa malapit na mag-imbestiga, napakaraming tao dito, at paminsan-minsan, ang ilan sa kanila ay lihim na nakikipag-usap sa isa't isa.
Biglang sumigaw ang matipunong kalbo. May Yuan Magnetic Divine Light sa ilalim ng bag na iyon, ano pa ang hinihintay mo? Habang nagsasalita, nagmamadali siyang umatras, gustong magtago sa karamihan. Ngunit paano siya mabibigyan ni Yang Kai ng pagkakataong ito? Nakatitig sa kanya, ngumisi siya. Patayin mo siya. Ang Earth Dragon sa likod niya ay bumaril na parang palaso, ang malaking bibig nito ay nakatutok sa matipunong kalbo na lalaki. Ang matipunong kalbo ay sumigaw sa alarma, at pagkatapos ay nagdilim ang kanyang paningin. Nang muling tumindig ang Earth Dragon, wala nang makita ang matipunong kalbo na lalaki. Hindi lamang siya, ngunit ang dosenang mga tao sa paligid niya ay nawala din sa isang iglap, na nag-iwan lamang ng isang kahabag-habag na hiyaw na nagmumula sa dibdib at tiyan ng Earth Dragon. Martial Peak, Kabanata 4016. Hindi ka sapat. Natakot ang lahat sa paligid nang makita nila ito, at ang ilan ay tahimik na umatras ng ilang hakbang, sinusubukang makalayo sa Earth Dragon hanggat maaari. Sa Great Cosmological Realm, ang Heaven Opening Realm Cultivator ay hindi maaaring gumamit ng sobrang lakas. Ang ganitong uri ng mabangis na hayop ay talagang mahirap pakitunguhan, at walang sino man ang handang harapin ito ng direkta. Isang matandang lalaki ang tumingin kay Yang Kai at bahagyang kumunot ang noo. Isang pangungusap lang ang sinabi ng taong iyon, at napakalupit ng munting kaibigan. Sobra na ba? Puro at condensed ang aura ng matanda, at marangal ang ekspresyon nito. Malinaw na isa siyang Heaven Opening Realm Cultivator, at maraming tao sa likod niya, mga 30 sa kanila. May nakakilala sa matanda at mamulong. Ito ang pinuno ng Orchid Flower Association, Hui. Daan-daang libong tao ang nilamon ng fog ng Great Cosmological Abyss at pumasok sa Great Cosmological Realm. Maliban sa Thunderlight Sect, Crimson Star Sect, at Sword Pavilion Sect, alam din ng mga nakakalat na cultivator ang prinsipyo ng pakikipagsiksikan para sa init. Sa gayon, isinilang ang iba't ibang malalaki at maliliit na organisasyon. Halimbawa, itinaas ni Ding Yi ang kanyang mga braso sa tamang oras at itinatag si Ditian. Ang isa pang halimbawa ay ang Orchid Association, na itinatag din sa Great Cosmological Realm. Karamihan sa mga puwersa ay walang Heaven Opening Realm Cultivator. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Opening Realm Cultivators ay hindi mga repolyo na makikita sa lahat ng dako. Ilang puwersa lamang ang mayroong Heaven Opening Realm Cultivators. Kahit na walang gaanong tao sa Orchid Flower Association, si Hui mismo ay isang third stage Heaven Opening Realm Cultivator. Ang kanyang lakas ay hindi karaniwan, at natural niyang makumbinsi ang lahat. Tama si Elder Hu. Itinuring ng batang ito ang buhay ng tao na parang damo. Hindi siya mukhang mabuting tao. Sabi ng isa pang binata, na nakatingin kay Yang Kai ng may masamang tingin. Ang pinuno ng Mysterious Cloud Association, Liao Yibay. May nagbunyag ng pagkakakilanlan ng binata. Nakataas ang ulo ni na Liao Yi at Bai Wei na may pagmamalaki sa kanilang mga mukha. Binata, ipinapayo ko sa iyo na bitawan ang bag na ito. Kung hindi, hindi ito madaling harapin kung nasaktan mo ang lahat. Sabi ng isa pang pinuno ng isang puwersa. Sa pagsasalita ng 3 taong ito, ang iba sa mga tao ay agad na napuno ng matuwid na galit. Nagmamadali ang lahat upang suriin ang sitwasyon pagkatapos makita ang Divine Metamagnet Light, ngunit pagdating nila, hindi nila nakita ang Yuan Magnetic Divine Light. Sa orihinal, medyo naguguluhan sila, ngunit ang sigaw ng kalbo bago siya mamatay ay nagpaalala sa lahat. Bagaman hindi nila alam kung ano ang napakahiwaga tungkol sa pouch, ito ang pinakakahina-hinalang bagay sa buong bundok. Siguradong hinaranggan nito ang Yuan Magnetic Divine Light. Paano sila magiging handa na tanggapin ito? Saglit na nagalit ang pulutong ng mga bayani. Kahit na pinatay ng Earth Dragon ang mahigit 100 ng mga tauhan ng kalbo, insulto pa rin nila si Yang Kai. Matako na tinitigan ni Liao Yibay ang 6 Directions Wish Pouch. Ang isang pouch na maaaring hamarang sa Yuan Magnetic Divine Light ay talagang pambihira. Higit pa rito, maaaring aktwal na iimbak ng pouch na ito ang Yuan Magnetic Divine Light. Kung maaga niya ang pouch na ito, hindi magiging walang kabuluhan ang paglalakbay na ito sa Origin Magnet Mountain. Sa pag-iisip na ito, galit na sumigaw si Liao Yibay. Bata, bibituan mo ba itong bago hindi? Ang mga maingay na boses ay nananatili sa kanyang mga tainga, ngunit si Yang Kai ay nanatiling kalmado. Ang mga pananakot at pagbabante ay parang simoy ng hangin sa kanyang pandinig. Nang marinig ito, lumingon siya at sinulyapan si Liao Yibay. Paano kung bitawan ko ito, at paano kung hindi? Malamig na bamantong hininga si Liao Yibay at sinabing, kung aalisin mo ito, magiging maayos ang lahat. Kung hindi, kailangan mong tanggapin ang mga kahihinatnan. Ngumisi si Yang Kai sa kanya, ipinakita ang isang bibig ng puting ngipin. Maghihintay ako at tingnan. Hindi nasisiyahan si Liao Yibay. Lumingon siya para tingnan si Hui at sinabing, Old Hu,
Ano ang sasabihin mo? Mataimtim na sinabi ni Hui. Dahil ang brat na ito ay napakatigas ng ulo, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanya kapag nasaktan niya ang lahat. Tumawa ng malakas si Liao Yibay. Iyon nga ang gusto ko. Isang Emperor Realm lamang ang nangangahas na maglabas ng kalokohan dito. Talagang hindi niya alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kalalim ang lupa. Sa tingin ba niya ay kaya niyang gawin kung ano man ang ginagawa niya? Gusto mo sa pamamagitan ng pag-asa sa isang halimaw. Maaari rin tayong magsanib puwersa para pabagsakin muna ang halimaw na ito, pagkatapos ay turuan siyang mabuti kung paano kumilos. Pumapayag ako. Tumanggaw si Hui. Nakipagkamay si Liao Yibay at nagpatawag ng mahabang sibat. Itinutok niya ito sa Earth Dragon at sumigaw. Patayin. Pagkasabi nito, siya ang unang sumugod at itinutok ang kanyang sibat sa Earth Dragon. Bagamat ang sibat na ito ay hindi kasing lakas ng Black Dragon Spear ni Yang Kai, ito ay pambihira pa rin. Sumunod ng malapit sa kanya, sumugod din ang mga miyembro ng Mysterious Cloud Society. Sa sandaling kumilos siya, agad niyang naakit ang mga pag-atake ng daang cultivator na naroroon, na dumagundong habang sinasalakay nila ang dragon sa lupa. Sa partikular, ang mga pag-atake ng mga cultivator ng Heaven Opening Realm ay ang pinakamabangis. Gayunpaman, hindi lahat ay umaatake. Karamihan sa mga cultivator na naroroon ay nagpapanatili pa rin ng salubing maghintay at tingnan. Pagkatapos ng lahat, wala silang awayan ni Yang Kai noon, kaya hindi nila gustong masaktan siya ng ganoon kadali. Ang Earth Dragon ay nasugatan na ng Yuan Magnetic Divine Light at nasa miserableng kalagayan. Ngayong tinamaan na ito ng hindi mabilang na pag-atake, agad na tumalsik ang dugo kung saan-saan. Dahil sa sakit, nagbere ito ng dugo sa lahat ng direksyon. Maraming cultivator ang nahuli at naapektuhan ng uhog. Agad silang nagpakawala ng malungkot na iyak at nagmamadaling umatras, ngunit huli na ang lahat. Ang uhog ay may napakalakas na lakas ng kaagnasan, at agad nitong natunaw ang kanilang laman, na nagpapakita ng kanilang mga puting buto. Sa isang kisap mata, mahigit 100 tao ang namatay. Si Hui, Liao Yibay, at ang iba pang Heaven Opening Realm Cultivator ay nabigla. Akala nila noong una ay pushover ang Earth Dragon nang makita nilang puno ito ng mga sugat, ngunit sinong mag-aakalang ito ay napakadulas. Marami sa mga pag-atake na dumapo sa katawan nito ay hindi ito nasaktan. Sa kabaligtaran, ang kanilang sariling panig ang nagdusa ng ilang mga casualty. Talagang hindi nila alam kung paano ito nagkaroon ng matinding pinsala. Gayunpaman, dahil nakagawa na sila ng kanilang hakbang, natural na walang paraan para magpakita sila ng awa. Ang pagkamatay ng mahigit 100 tao ay hindi nagpa-atres sa iba. Sa halip, umakit ito ng higit pang mga pag-atake. Nang makita ito, hindi makayanan ni Yuhi na panoorin at akmang gagawin siya. Si Go Zian at ang iba pa ay napuno din ng matuwid na galit. Lahat sila ay lihim na nagpalipat-lipat ng kanilang lakas, naghihintay kay Yang Kai na magbigay ng utos na sumulong. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para pigilan sila, mahinang sinabi. Ang taong ito ay hindi madaling mamatay. Sa pamamagitan nito, umiling ang dragon sa lupa at inindayog ang buntot nito, bumulusok sa lupa. Direkta itong nagbutas ng malaking butas sa lupa at nawala ng walang bakas. Kung ito ay nasa kasagsagan nito, maaari pa rin itong kumapit ng ilang sandali laban sa mga pag-atake ng higit sa 100 tao, ngunit ngayon na ito ay malubhang nasugatan, paano ito magiging katapat para sa kanila? Gayunpaman, kung hindi ito manalo, natural itong tatakas. Ang instinct ng Earth Dragon ay mag-drill ng mga butas, at ito ay naging sanhi ng hindi pag-atake ng lahat, na naging sanhi ng higit sa 100 ng mga tao na mamatay para sa wala. Pagtingin sa malaking butas sa lupa, walang nangahas na habulin ito, at hindi nila maiwasang matigilan. Isang figure ang kumikislap sa karamihan, at ito pala ay si Liao Yibay, na sumusugod patungo sa Six Directions Wish Pouch. Hinawakan niya ang sibat sa isang kamay at ang wish pouch sa kabilang kamay, isang excited na ekspresyon sa mukha. Nang makitang patuloy na nag-vibrate ang wish pouch, malinaw na nakakolekta na ito ng kaunting Yuan Magnetic Divine Light. Palihim na nagdesisyon si Liao Yibay na nakawin ang pouch na ito at agad na tumakas. Hindi siya mapakali sa iya. Ang pouch na ito ay isang kayamanan, at gayon din ang Yuan Magnetic Divine Light na nakolekta niya. Bagamat mabilis ang kanyang mga kilos, hindi sila nakaligtas sa pagmamasid ng mga cultivator ng Heaven Opening Realm. Nang makita ito, lahat sila ay nagmura sa lalaking ito dahil sa pagiging mabilis kumilos. Ginamit nilang lahat ang kanilang secret techniques at mga kasanayan sa paggalaw para sundan si Liao Yibay. Sa harap ng wish pouch, nanginginig ang kawalan ng lumitaw ang isang figure na parang multo. Si Liao Yibay, na nasa pinakaharap, ay tumangala at nakitang iyon ang matigas na brat mula sa Emperor Realm.
Agad siyang umungol. Mamamatay ang humaharang sa akin. Sa sandaling sinabi niya ito, itinaas niya ang kanyang sibat at sinaksak ng walang kapantay na lakas. Kung isa lang talaga itong ordinaryong cultivator mula sa Emperor Realm, na nakaharap sa gayong sibat, wala silang magagawa kundi umiwas, ngunit malinaw na walang intensyon si Yang Kai na umiwas. Gumamit ka ng sibat, magkampi tayo. Ngumiti si Yang Kai kay Liao Yibay at inabot ang kamay nito, hinawakan ang Black Dragon Spear. Casual niyang pinitik ang sibat at sinaksak din. Ang pag-atake na ito ay napakasimple, nang walang anumang magarbong galaw. Nang makita ito, galit na galit si Liao Yibay. Isang cultivator lamang mula sa Emperor Realm ang nang-ahas na labis ang pagpapahalaga sa sarili. Mula sa ibang pananaw, hindi siya inilagay ng taong ito sa kanyang mga mata. Kung hindi, paano niya matapang nasasaksakin ang kanyang sibat? Sa kanyang galit, ang lakas ni Liao Yibay ay lumundag at bumuhos sa kanyang sibat, na gustong patayin si Yang Kai sa mismong lugar. Sa isang kisap mata, nagbanggaan ang dalawang sibat at isang marahas na puwersa ang tumakas. Si Liao Yibay, na orihinal na puno ng kumpiyansa, ay nanlaki ang kanyang mga mata at ang kanyang mga pupil ay agad na napuno ng pagkabigla. Sa sunod-sunod na tunog ng pag-crack, sa ilalim ng tingin ng lahat, ang sibat sa kamay ni Liao Yibay ay nabasag na pulgada por pulgada, na nagpapadala ng mga fragment na lumilipad kung saan-saan. Kaagad pagkatapos, ang charging figure ni Liao Yibay ay biglang nanigas sa hangin habang nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang dibdib. Pagtingin sa ibaba, nakita ni Liao Yibay ang isang sibat na tumutusok sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang likuran. Bawat pintig ng puso niya ay para siyang kinukumbulsyon. Hindi napigilan ang paglunok, tumangala si Liao Yibay kay Yang Kai, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi ka sapat, yumusbong ang mga butas ng ilong ni Yang Kai habang nakatingin sa kanya na may mapagmataas na ekspresyon. Ibinuka ni Liao Yibay ang kanyang bibig na parang may gustong sabihin, ngunit paano siya mabibigyan ni Yang Kai ng pagkakataon? Sa isang pagyanig ng Black Dragon Spear, isang malakas na puwersa ang lumabas at sa isang putok, ang katawan ni Liao Yibay ay sumabog, ang dugo at laman ay tumalsik kung saan-saan. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at kinuha ang space ring ni Liao Yibay sa kanyang kamay, inilagay ito nang hindi man lang tinitingnan. Natahimik ang lahat ay nakatitig kay Yang Kai, hindi na nakabalik sa kanilang katinoan sa loob ng mahabang panahon. Ang mga Heaven Opening Masters na sumunod sa likod ni Liao Yibay at naghahanda sa pag-agaw ng wish pouch ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad habang sila ay nanlamig sa kinatatayuan. Paano sila maglakas loob na humakbang pasulong? Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na maniwala sa kanilang nakita. Isang Heaven Opening Master ang nabugbog ng sibat ng Emperor Realm. Kahit na ang kanyang artifact ay hindi na panatili. Galing ba talaga sa Emperor Realm ang binatang ito? Hindi naman siya pwedeng maging high-grade Heaven Opening na nagkukunwari, di ba? Ngunit sa ilalim ng pananaw ng kanyang Divine Sense, si Yang Kai ay tunay na walang aura ng isang Heaven Opening Master. Sa halip, ang mga bakas ng Emperor Realm ay napakalinaw. Napangisi si Go Ziyan sa loob. Isang grupo ng mga motley crew na gustong maging kaaway sa Sixth Master. Talagang sobra nilang pinahahalagahan ang kanilang sarili. Dati, ilang daang tao mula sa Thunderlight Sect ang nagsanib puwersa at natakot pa rin. Maging si Bijian, isang 4th grade Heaven Opening Master, ay namatay kaagad, pabayaan ang mga basurang ito. Hindi may kakaila na bago ang araw na ito, hindi niya akalain na ang isang tao mula sa Emperor Realm ay maaaring magkaroon ng ganoong nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban. Ang lahat ng nakita niya ngayon ay ganap na nabaligtad ang kanyang pangunawa, ngunit ang mainit na dugo sa kanyang puso ay nagsabi sa kanya na kumpara kina Yang Kai at Poison Lady, mas handang maglingkod siya sa ilalim ni Yang Kai. Ang kakayahang sumunod sa gayong pinuno ay hindi isang pagkakataon na maaaring magkaroon ng kahit sino. Namilog ang mga mata ni Hou Yi habang nakatitig kay Yang Kai at pagkatapos ay sa Black Dragon Spear sa kanyang kamay, nagtatanong sa paos na boses. Ano ang ginawa mo? Sa sandaling iyon ng paghaharap ngayon, wala ni isa sa kanila ang malinaw na nakakita sa nangyari. Nakita na lang nila si Liao Yibay, na kanina pa naniningil sa harapan, biglang huminto at saka sumabog. Masyadong mabilis ang lahat.